Sir, please po, papasukin niyo na po kami. Heto pong ID namin. Mga estudyante kami ng Times Pacific. Saad ni Gina habang itinataas ang suot na ID. Kanina pa siya nakikipagdialogo sa gwardya ng hotel kung saan ginaganap ang kanilang acquaintance party. Libre ang registration fee at pagkain para sa mga scholars na tulad niya. Kaya sarili na lang niya ang dadalhin niya. Hindi talaga pwede. Matatanggal ako sa trabaho kapag pinapasok ko kayo. Saad ng gwardya gamit ang matigas na boses. In-stretch nito ang magkabilang braso para harangan ang entrance area. Pero meron po kaming invitation card. Kung gusto niyo po, tawagan niyo ang dean namin para sunduin kami rito sa labas ng hotel. Giit ni Gina. What's going on here? Umaabot hanggang sa bar ang ingay niyo. Nabaling ang tingin ni Gina sa babae na kararating lang. Nakataas ang kilay nito habang nakahalukip-kip. Nakikiusap kasi ako kay Manong na papasukin niya kami. Kanina pa kami rito. Sabi ni Gina, saka itinuro ang kapwa mga estudyante sa labas ng hotel. Makikita sa mukha ng mga ito ang pananakit ng mga binti dahil sa 2 oras na pagtayo. Hindi kayo pwedeng pumasok dahil member kayo ng regular club at Peasant Club. Exclusive lang ang event na ito para sa elite club ng Times Pacific University. Bagamat walang opisyal na organisasyon, ay nahahati ang university sa 3 kategorya. Una, ang elite club na kinabibilangan ng pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang estudyante. Pangalawa, ang regular club. Miyembro dito ang mga estudyante na nagmula sa middle class family. At pangatlo, ang Peasant Club, kung saan kabilang si Gina. Ang mga kamiyembro niya ay mga scholars na tulad niya. Pero mga estudyante rin kami ng Times Pacific University. Di ba sabi sa memo, invited sa acquaintance party ang lahat ng estudyante at faculty staff ng university. Yun ang nakasulat sa memo, pero pinabago ko yun kanina. Paano mo nagawa yun? Ay mukhang estudyante ka lang din sa university. Nalilitong tanong ni Gina. Seriously? You don't know me? Ako lang naman si Trina Vidal, ang it girl ng buong campus. Sikat din ako influencer. Meron akong 1 million followers sa vlog ko. Sambit ni Trina habang itinuturo ang sarili. Halata sa tono ng pananalita nito ang pagiging bratinilya. Ano naman kung it girl ka at marami kang followers sa social media? Hindi pa rin kita kilala. At hindi mo kami pwedeng pagbawalan na pumasok sa hotel. Ginaganap ang acquaintance party para magkakakilala ang bawat estudyante ng university. Hindi lang kayo ng estudyante ng school, kaya hindi lang ito exclusive para sa inyo. Taas noong saad ni Gina. Hindi lang pag-attend sa party ang ipinaglalaban niya, kundi ang pantay-pantay na karapatan ng bawat estudyante. Mula pagkabata ay nakakatanggap na siya ng diskriminasyon dahil scholar at magsasaka lang daw ang mga magulang niya. Pero gusto niyang itama ang ganoong kaisipan. Napako naman ang bibig ng gwardya at ng mga estudyante sa labas ng hotel. Pero hindi paghanga ang mababanaad sa mukha ng mga ito, kundi pag-aalala. Tila mahahatulan siya ng death penalty dahil kinokontra niya si Trina. Sige na nga, pwede na kayong pumasok sa loob ng hotel. Hindi mawari ni Gina kung bakit biglang nagbago ang isip ni Trina. Hindi na rin siya nagkaroon ng pagkakataon na usisain ito dahil tumalikod na ito. Sumabay na rin siya sa mga estudyante na nag-uunahang pumasok sa loob ng hotel. Karamihan ng mga estudyante ay nagsisiksikan sa bar area habang sumasayaw. Hindi naman umiinom si Gina, kaya nanatili siya sa pool area. Ilang metro lang ang layo nun mula sa bar, kaya dinig niya ang malakas na pagtugtog ng DJ. Maya-maya, umupo sa tabi niya ang babaeng estudyante na nakasuot ng makapal na salamin. Mukha itong nerd pero gusto niya ang ganoong aura, kaya nginitian niya lang ito. Hello, ako si Jassy. Sophomore ako at fine arts ang course ko. Hello din, ako naman si Gina. Freshman ako at nasa education department.
Nasa first year ka pa lang pala? Kaya pala hindi mo kilala si Trina. Saad ni Jassy, saka ibinaling ang tingin sa pool. Pero ang tapang mo kanina, hindi ka natakot na sagot-sagutin siya. Hindi talaga ako madaling matakot, lalo na kapag nasa tama ako. Para saan pa't naging katukayo ko si Gabriela Silang kung maduduwag lang ako. Saad ni Gina. Gabriela Silang Anica Flores ang kanyang birth name. Matindi ang paghanga ng nanay niya sa nasabing bayani, kaya isinunod dito ang kanyang pangalan. Humahanga ako sa'yo, pero mag-iingat ka ha. Siguradong pag-iinitan ka ni Trina pagkatapos ng ginawa mo kanina. Sambit ni Jassy habang kinakagat ang mga kuko sa daliri. Bakit naman? At anong gagawin niya sa akin? May himig ng pagbibiro ang pagkakasabi ni Gina. Ibinuka ni Jassy ang bibig dahil may gusto siyang sabihin. Pero nagbago ang isip niya kaya isinara niya ulit iyon. Jassy, bakit parang takot na takot ka kay Trina? Naguguluhang tanong ni Gina. Hindi lang ako. Lahat ng estudyante ng university ay takot kay Trina. Pati na rin ang mga faculty staff. Pero bakit? Basta, kung gusto mong makagraduate sa Times Pacific University, ay umiwas ka kay Trina. Huwag mo siyang babanggain. Mariing sambit ni Jassy. Kasabay nun ay huminto ang loud music na kanina pa pinapatugtog ng DJ. Mula sa bar area ay isa-isang naglakad ang mga estudyante patungo sa pool area. Umahon din ang mga naliligo sa pool at parang robot na naglakad papunta sa kinauupuan ni Gina. Base sa ayos ng mga ito, ay miyembro ang mga ito ng Elite Club. Jassy, bakit parang papalapit sila sa akin? Imbis na sumagot, ay tumakbo si Jassy at isiniksik ang sarili sa halamanan. Ipinikit nito ang mga mata dahil parang hindi nito kakayanin ng mga susunod na mangyayari. Jassy, bumalik ka rito. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi siya lalapit sa'yo dahil ayaw niyang madamay sa gagawin namin sa'yo. Napapitlag si Gina. Doon lang niya namalayan na nasa harapan na niya si Trina. Nakangiti ito na nakakaloko at nagliliyab ang mga mata nito. Nasa likod nito ang ibang mga estudyante na para naghihintay ng go signal mula kay Trina. Unti-unting namuo ang takot sa dibdib ni Gina, pero hindi niya iyon ipinahalata. Wala naman kayong masamang balak sa akin, di ba? Hindi naman siguro kayo gagawa ng kalokohan dahil nandito ang mga professors ng university. Sabi ni Gina at inginuso niya ang pasyo kung saan nagkukwentuhan ng ilang faculty staff. Palabiro ka pala. Sa tingin mo ba, natatakot kami sa kanila? Sarkastikong sambit ni Trina. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Gina nang maramdaman na hinawakan ng dalawang estudyanteng babae ang magkabilang braso niya. Ang isa naman ay tumayo sa likuran niya. Bitiwan niyo ako! Ano gagawin niyo sa akin? Pagbabayarin ka namin dahil binastos mo si Trina. Hindi ko maintindihan. Paano binastos ko siya? Halos hindi makahinga si Gina dahil puno ng tubig ang bibig niya. Doon lang niya napagtanto na inilublob ang mukha niya sa pool. Sinubukan niyang magpumiglas pero mas lalong hinigpitan ng dalawang babae ang pagkakahawak sa braso niya. Pagkatapos ng 10 segundo ay iniangat ang ulo niya. Huhugot pa lang sana ng hangin si Gina pero muli na namang inilublob ang mukha niya sa tubig. Humahagalpak ng tawa si Trina habang pinapanood ang pagpapahirap kay Gina. Hindi siya nakakaramdam ni katiting na awa. Siya si Trina Vidal. Hindi lang it girl at influencer ang title niya. Siya rin ang nag-iisang anak ni na Congressman Arturo Vidal at Mayor Melanie Vidal. Apo rin siya ni Senator Joseph Vidal at pamangkin ni Governor Pacifico Vidal. Palaging busy ang mga ito, kaya walang oras sa mga ito para sa kanya. Ang tanging pakonsuelong natatanggap niya ay ang mga regalong luxury items.
at pagiging sikat dahil sa kanyang fashion vlog. Kaya ganoon na lang ang galit niya dahil hindi siya kilala ni Gina. At sinagot-sagot pa siya nito sa harapan ng ibang mga estudyante. Sa 3 taon na pag-aaral niya sa university, ay ngayon lang may nangahas na kumontra sa kanya. Ang mas nakakainsulto ay freshman ito at kabilang pa sa Peasant Club. Dumaan ng ilang minuto hanggang sa sinipat niya ang kanyang wristwatch. Tama na yan, 8:20 PM na. It's time for the big surprise. Pero exclusive lang to para sa mga elite club ng university. May kung anong gaan ang naramdaman ni Gina nang umalis na si Trina at ang mga alipores nito. Diyos ko po, akala ko mamamatay na ako. Saan niya habang kinakapos pa rin ang hininga. Umaasa siyang may lalapit sa kanya para alalayan siyang tumayo. Pero nagmistulang bulag ang ibang mga estudyante. Tila nakalimutan ng mga ito na kanina lang ay ipinaglaban niya ang karapatan ng mga ito na maka-attend sa acquaintance party. Maya-maya, nabaling ang tingin niya kay Jassy. Nakikita niya sa mga mata nito ang kagustuhan na tulungan siya. Pero mas nangingibabaw dito ang takot, kaya kumaripas ito ng takbo palabas ng hotel. Namuo ang luha sa mga mata ni Gina, pero pinilit pa rin niyang tumayo. Nanlalambot ang mga tuhod niya, kaya paika-ika siya sa paglalakad. Hanggang sa makasalubong niya ang presidente ng university na si Mr. Robles. Sir, bakit hindi niyo malang pinigilan si Trina at mga kamember niya? Alam niyo namang mali ang ginagawa nila, di ba? Umiwas lang ng tingin si Mr. Robles at sumimsim ng wine. Maging ang ibang mga faculty staff ay nagkunwaring hindi siya nakita. Parang sinaksak ang dibdib ni Gina. Ilang araw pa lang siyang nag-aaral sa university, pero ramdam na niya ang bulok nitong sistema. Naniningkit ang mga mata ni Gina habang nag-i-scroll sa kanyang cellphone. Naintriga siya sa pagkatao ni Trina, kaya sinearch niya ang pangalan nito sa internet. Napunta siya sa vlog site nito, kung saan ipinangangalandakan nito ang mga luxury items na iniregalo ng daddy nito. Hindi maikakailang sikat nga ito, pero hindi siya pamilyar dito bago ang insidente sa acquaintance party. Hindi naman kasi siya mahilig manood ng mga fashion vlogs. Mas interesado siya sa mga educational videos. Akmang i-off na niya ang cellphone, pero naintriga siya sa impormasyong nabasa niya. Kabilang pala ang pamilya ni Trina sa political dynasty. Isa rin ang pamilya nito sa major sponsor ng university. At ninong nito ang university president na si Mr. Robles. Gamit ang kanyang palad ay tinapik-tapik niya ang kanyang noo. Unti-unti na niyang nauunawaan na makapangyarihan talaga ang taong binangga niya. Kinabukasan, mangiyak-ngiyak si Gina habang kausap ang babaeng registrar. Hindi ko po maintindihan. Bakit pinabawi niyo ang scholarship ko? Wala naman akong violation. Pasensya na, Gina. Napag-utusan lang ako. Wala akong magagawa. Wala akong magagawa. Iyon ang paulit-ulit na narinig ni Gina mula sa mga professors, dean at administrator ng paaralan. Sinubukan niyang lumapit sa mga ito para humingi ng tulong. Pero walang kakayahan ang mga ito. Sa kabutihang palad, nakakuha ng scholarship si Gina sa isang community college. Kahit late na, ay tinanggap pa rin siya ng eskwelahan. Lumipas sa mga taon hanggang sa nakagraduate siya. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang creative manager sa advertising agency. Isang gabi, habang nakasandal sa upuan ng bus ay naulinigan niya ang boses ng newscaster mula sa TV na nakalagay sa harap ng bus. Hindi iyon natatanaw ng kanyang paningin dahil nakapwesto siya sa dulo ng bus. Narinig niya ang mga salitang Vidal, korupsyon at kulungan. Pero baka na mali lang siya ng dinig, dala ng matinding antok. Ipinikit niya ang mga mata hanggang sa nakatulog siya. Pagkalipas ng ilang oras ay ginising siya ng konduktor dahil nakarating na siya sa kanyang ruta.
Kinuha niya ang gamit niya at bumaba siya ng bus. Habang naglalakad, ay napansin niya ang isang babae na kinakalkal ang basurahan. Madungis ang hitsura nito at litaw na litaw ang mga buto sa katawan. Pero nakilala pa rin niya ang babae. Trina? Ikaw na ba talaga yan? Gina? Pinag-aralan ni Trina ang postura ng babaeng kaharap. Parang gusto niyang lumubog sa kahihiyan nang makitang nakasuot ng formal attire si Gina. Samantalang, madumi at punit-punit ang damit niya. Bakit nagkakalkal ka sa basurahan? Takang-taka na tanong ni Gina. Nagugutom na kasi ako. Kaninang umaga pa ako hindi kumakain. Saad ni Trina habang hinihimas ang tiyan. Parang kinurot ang puso ni Gina. Kaya dinala niya si Trina sa restaurant. Hinayaan niya itong orderin ang lahat ng gusto nito. Huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko. Pero anong nangyari? Diba, mayaman ang pamilya niyo? Bakit hindi ka humingi ng tulong sa kanila? Hindi mo ba nabalitaan? Isang buwan ang nakakalipas. Simula nung makasuhan ng mga magulang ko at ang ibang kamag-anak ko dahil sa korupsyon. Nakakulong na sila. Kinuha rin ng gobyerno ang bahay at mga properties namin dahil ill-gotten wealth daw yon. Kasama ron ang lahat ng mga mamahaling gamit ko. Umurahing t-shirt at pantalon na lang ang natira sa akin. Naluluhang saad ni Trina. Napaawang ang bibig ni Gina. Masyado siyang naging abala sa pagtatrabaho kaya hindi na siya nakakanood ng balita. Halos hindi na rin niya nabubuksan ang kanyang social media account kaya hindi siya updated sa mga nangyayari. Ngayon, nauunawaan na rin niya kung bakit namamakyaw ng luxury items si Trina noon. I'm sorry for what happened, pero kailangan mo pa rin ipagpatuloy ang buhay mo. Kung gusto mo, tutulungan kitang makapasok sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Huwag na. Siguradong hindi ako tatanggapin ng boss mo kapag nalaman niya ang family background ko. Maraming kumpanya na nag-reject sa application ko dahil nakakabit na sa pangalan ko ang salitang korupsyon. Uwi ka ni Trina. Kung ganon, tanggapin mo na lang to. Iniaabot ni Gina ang 1,000 piso. Salamat. Pagkatapos ng ginawa ko sa iyo noon, tinutulungan mo pa rin ako. Nahihiyang saad ni Trina. Maliit na bagay lang naman yan. Nalulungkot nga ako dahil yan ang maitutulong ko sa iyo eh. Saad ni Gina. Nawala na ang galit niya kay Trina at napalitan iyon ng awa. Ano ka ba? Malaking bagay ito no? Ikaw nga lang ang nagmalasakit sa akin eh. Nilayuan kasi ako ng mga friends ko simula nung naghirap ako. Palibhasa, hindi na nila ako mapapakinabangan. Kaya ayaw na nila sa akin. Mas lalong nahabag si Gina sa kalagayan ni Trina. Gusto pa sana niya itong kausapin, pero kailangan na niyang umalis dahil hinihintay na siya ng mga magulang niya. Pagkatapos ng araw na yon, ay hindi na ulit niya nakita si Trina. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagtatrabaho hanggang sa dumaan ang mga taon. Nang makapag-ipon ay, nag-resign siya at nagtayo ng sariling advertisement agency. Naging maganda ang takbo ng negosyo niya, kaya unti-unti siyang nakapagpatayo ng bahay at nakabili ng sariling sasakyan. Napagtanto niya na pwedeng matupad ang pangarap ng isang tao basta't magsumikap at walang tinatapakan na ibang tao. At mas masarap gastusin ang perang pinaghihirapan mo. Sinubukan niya ring hanapin si Trina. Napag-alaman niyang tinakasan ito ng bait dahil hindi nito kinaya ang pagbagsak ng pamilya nito. Tinulungan naman ito ng gobyerno upang maipasok sa rehabilitation center. Hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!